patiin o kung sino man ngayong araw ng linggo para sa Christmas, gawin natin, no? So, bubuksan natin ang linya mamayang konti, no? Pero, ngayong araw po sa People's Journal Tonight, every Sunday po, may column ako sa People's Journal. Sunday Tonight yan, no? At ngayong araw po, ang aking sinulat ay paborito ng mga senior citizen. Ito po yung tinatawag na Rayuma. Yan. Maraming senior citizen na siguro sumasakit ang mga kalamnan dyan, no? Pakinggan nyo po at basahin nyo po yung aking column ngayong araw. Ito ay tungkol sa soft tissue rheumatism. Kilala din sa salitang fibromyalgia. At diniscuss ko po rito yung mga pwedeng dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng ganitong problema. Bagamat yung iba sinasabing bahagi na po ng pagtanda to, hindi naman dapat tayo mapinsala, no? So sana mabasa niyo po yan. Nasa page 4 ng December 23 issue 2012. At dito sa front page nga, may nabasa ako na tungkol sa isang lola na hindi magandang nangyari, oh. Nalitsyon ng buhay isang lola dyan po sa Mid Dolores, Quezon. And nakakalungkot, no? 70 years old. Nagkaroon daw ng sunog at pinagmulan na itong sunog na to ay kandilang naiwanang nakasindi. Abay, kailan ba tayo matututo sa mga ganitong aksidente na kung magsisindi man tayo ng kandila, siguro maganda niyan ilagay natin sa loob ng isang garapon para magsilbi ng liwanag, pero hindi naman po pag hinangin ay matutumba. At kung alam naman natin na may katabing kurtina, kadalasan po yan ang dahilan nagsindi ng kandila tapos natumba. At katabi yung kurtina, o kaya may mga damit, o kaya mga anumang mga papel na katabi, no? Sana maiwasan natin yung mga gantong tinatawag nilang senseless, walang kakwenta-kwentang aksidente dahil lang sa kapabayaan. Well, nakalagay rin dito sa Baywalk, no? Talaga naman ng mga dyaryo, mas mabili yata pag merong naka-display na kaakit-akit na binibini, no? Meron palang isang Baywalk starlet daw na yung kanyang girlfriend nagpakamatay. Na-chismis na, no? At congratulations nga pala, no, dun sa first runner-up na si Janine Tugonon, no, ng Miss Universe. Ayan, congratulations. At may magandang balita naman na naririnig tayo, no? Hindi puros bad news, no? Pero bagamat marami sa ating mga kababayan na mga sinalanta ng huling bagyo naghihirap, no? At marami naman nagdiriwang. Yung mga nagdiriwang sa Kapaskuhan, hindi naman natin inaalis na magsaya tayo, no? Pero isipin natin na habang nagsasaya tayo, meron po mga taong naghihirap. Ako nga po bilang parang pagdamay sa mga nangulila o pagdamay sa mga nahihirapan ngayon dahil sa nangyaring bagyo, ako buong December, wala po ako inattend na Christmas party. Dahil sabi ko, yun ang parang show of pakikiramay, no? So anyway, instead na mag-Christmas party din ako sa clinic, nagbigay na lang ako ng konting donation sa isang institution na tutulong po sa mga nasalanta ng bagyo. Sa tingin ko, mas maganda yun, no? Anyway, ang ating pag-uusapan po ngayon, no, bago tayo pumunta sa mga gustong tumawag at bumati, yung mga gustong tumawag at gustong bumati, no? O kaya gustong magtanong, pero mas gusto kong bigyan natin ng pansin yung mga pagbati na lang muna ngayong araw, no? So, yung mga senior citizen o mga anak na nakikinig o kaya apo, baka gusto nyo batiin si lolo, si lola ng Merry Christmas na sila ay nandiyan sa malayong lugar. Abay, matutuwa si lolo at lola pag narinig nila na binati siya ng apo o kaya ng anak dito sa DCRH dahil ito po ay nationwide at worldwide. Kung sa internet po ay napapanood po tayo ng live sa RH TV at naririnig din po tayo live. Kaya marami po tayo mga texter, mga letter sender na galing pa sa malalayong lugar hanggang Japan. Nagulat nga ako sa barko, may nakikinig pala sa atin, no? Habang nasa laot, nakikinig sa atin, ha? So yung mga gustong tumawag at bumate sa mga mahal nila sa buhay, bibigyan natin ng special coverage ngayong araw, yung pagbati, no, ng Christmas bate o New Year bate. So pwede po kayong tumawag sa 832-6117, 832-6166, 832-6167.
Ulitin ko po, 832-6117, 832-6166, 832-6167. At bibigyan ko po kayo ng mga 30 seconds para bumati, para mapagbigyan naman natin lahat. At yung iba naman, kung gusto nyo mag-text at pabati na lang sa akin, yung mga gusto nyo batiin, i-text nyo po sa akin sa 0919-6464774. At magbibigay ako ng 30 minutes of this program para po sa mga taong gustong bumati, mag-hi sa mga mahal nila sa buhay. Pero before that, etong pong gusto kong i-discuss ng pahapyaw, no? Bagamat maraming nagdiriwang ngayon ng Kapaskuhan, meron din po mga malungkot. Ano mga dahilan ng kalungkutan? Number one siguro, yung financial limitations, kakulangan ng sapat na halaga, pambili ng gamot, yung mga ganyan, pang-blowout, yung mga ganyan. Yung mga taong first time na magdiriwang ng Pasko na na-stroke, maaari nagkaroon na sila ng limitasyon sa kanilang mga gawain sa pang-araw-araw. Nandiyan na po siguro yung mga taong naiwanan ng nag-iisa, halimbawa, naghiwalay mag-asawa, naghiwalay na magkasintahan, mga ganyan. O kaya pwede rin naman na nag-abroad lang, kaso si Lola, kagaya ng isang araw, si Lola daw, na-miss niya yung kanyang apo dahil papunta ng abroad, kasama yung pamilya. Unfortunately, mga ilang linggo bago umalis, na-stroke si Lola dahil daw nalulungkot. Yan po, narinig ko yung storya nung Biyernes lang. So maraming dahilan kung bakit naging malungkot itong pagdiwang nila ng Pasko, no? Nandiyan na yung medical illnesses, nagkaroon ng diabetes, nagkaroon ng halimbawa, cancer, mga ganyan. So napakarami. So dapat po alamin natin itong mga taong to ay maaaring malungkot na panandalian, pero meron po mga kalungkutan na baka persistent, ibig sabihin tuloy-tuloy na lang halos medyo matagal-tagal na malungkot at ito'y maaaring senyalis ng matinding depresyon. So tayo mga kasama sa bahay, mapa-anak o kasama man lang sa bahay, pansinin natin kung may mga babanggitin ako na mga senyalis na dapat makita na ng doktor. Halimbawa, medyo matagal na yung kalungkutan, umaabot na ng ilang linggo o kaya buwan na, napansin nyo na si Lolo at si Lola o kung sino man nalulungkot ay parang umiiwas na makipaghalubilo sa ibang tao, o kaya pwede hong ina-isolate niya yung sarili niya, palagi na sa loob ng kwarto, wala na siyang interest sa buhay at nagsasabi siya na parang gusto ko nang tapusin ang buhay ko, may mga suicidal thoughts. Dapat ho, alerto tayo mga kasama sa bahay para ito'y maagapan natin. Then kung mapansin nyo na palagi na lang siya nagsasalita ng mga worries, mga pangamba niya sa mga darating na panahon pa, no? Yung mga worries sa future. Mapansin mo na palagi na lang naluluha, no? Medyo tumutulo na lang yung luha niya, nandun siya sa isang sulok, tahimik, pakiramdam niya siya ay worthless, helpless, walang magawa, wala nang pag-asa sa buhay, nangangayayat, syempre, hindi makatulog, pag kinakausap mo, wala sa sarili niya, yung kanyang pag-iisip ay medyo humihina, bumabagal. Napansin nyo na hindi siya makapag-concentrate sa kanyang ginagawa at palagi na lang nakatingin sa isang lugar na parang ang layo-layo ng tinitingnan at ang layo-layo ng iniisip. Yan po yung mga warning signs na ang isang tao ay maaaring dumadaan sa matinding kalungkutan. At ang nakakatakot kasi rito, minsan nakikita na natin yung mga sinasabi ko pero pinapabayaan natin hanggang humantong sa kung ano-ano. Kung makikita nyo sa telebisyon at narinig nyo sa radyo, nung Biyernes lang, di ba, meron hong nangyaring hostage drama dyan sa Pasig. At yung anak, hinostage yung kanyang nanay. Yan po yung nangyayari dahil sa matinding depression at kung ano man naisip niya, maaring ito ay hindi naman dapat mangyari kung naagapan lang natin yung kanyang kalungkutan o depression. Hindi naman natin masabing sira ang tao pag gumagawa ng ganyan. Minsan yung nalipasan lang ng gutom, kung ano naiisip, yung pa kayang may matinding problema. So kailangan tulungan po natin dahil lahat po tayo ay dumadaan sa depression, lahat po tayo dumadaan sa kalungkutan. Ang mahalaga ay kung paano natin maibabalik sa ayos ang nangyari sa ating hindi maganda. Kailangan paano natin ibalik yung sinasabi nga nilang nadapa ka, ang mahalaga paano ka bumangon, hindi yung paano ka nadapa. Kasi ang tanong palagi, bakit ka na-bankrupt? Ano nangyari? Bakit ka na-bankrupt? Hindi yun ang mahalagang tanungin. Ang mahalagang tanungin, paano tayo babangon?
Yan ang palagi ko sinasabi. Maski na senior citizen na po, sila po ay hindi porket matanda na, iniisip nyo, ay, pabigat na yan, hindi ganyan. Kaya nga ho, ang Christmas hindi lang naman sa mga bata. Kasi akala natin ang Christmas para sa bata, hindi po. Para din po sa mga matatanda. Kasi po, yung mga may edad, isipin natin, pag tayo'y dumating sa ganung punto, palaging inisip natin, ito ba last Christmas ko na? Minsan may mga ganun eh. Minsan nag-iisip tayo, ito bang huling pagsasalo-salo natin magpamilya? Hindi po natin masasabi. Kaya mahalaga po na kaya nating agapan, kung may umpisa pa lang na problema, ayusin. Tandaan nyo po, kayo naman mga depressed, kailangan ilabas nyo po kung ano nasa loob nyo. Hindi malalaman ng kasama nyo sa bahay, hindi malalaman ng inyong anak o ng inyong pamilya kung anong nasa isip nyo, kung anong nararamdaman nyo hanggang hindi nyo po sabihin. Sa pagsasabi nyo lang po, at may nakinig naman po, ang nangyayari po, gumagaan na yung pakiramdam nyo. At malaking bagay po yan para lahat ng mga naramdaman nyo sakit, pati yung sakit ng kalamnan, hindi makatulog, sakit ng mga buto-buto, sakit ng ulo, lahat po yan ay naibsan pag nakapaglabas na kayo ng mga hinaing nyo o sama ng loob. At yan ang gagawin natin ngayong araw. So pakinggan natin mamaya yung mga hinaing ni Lolo at ni Lola. Sa ating pagbabalik, bibigyan na natin ng daan yung mga tawag o yung mga text na natanggap ko. At the same time, kung meron tayong mga sapat na oras, magbibigay po ako ng mga Christmas holiday trivia. Yung mga hindi nyo akalain. Halimbawa, bakit tinawag na Rudolph the Red-Nosed Reindeer? Mahirap na tanong yan ha. Sa ating pagbabalik ha, huwag po kayong alis. Dito lang po sa Gabay sa Kalusugan. Dok, tulungan mo ako. Iniisip ko kasi ako isang aso. Ganon ba? Ano pangalan mo? Bert po. Bert! Jump! Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan.